nandito na naman ako, ang inyong kusinirang probinsyana. Good evening, good morning po everyone around the world. Ito pala yung lulutuin ko for today. Fresh Mickey. Nabili ko po to sa tindahan. At ito naman yung sahog niya, repolyo at carrots. 1/4 lang ang binili ko sa repolyo at saka isang pirasong carrots. Sa halagang 27 pesos ang carrots at yung repolyo naman ay 28 pesos. At ito yung ihalo ko, manok. Itong manok guys, sinugasan ko na po, binabad ko sa toyo at konting asin para magkalasa ang ating manok. Kahit mga 15 minutes lang po, pwede na po siya lutuin. At bumili din po ako ng dalang hita para gawin po nating juice. Mas masarap kasi ang ganito kaysa nabili mga tang orange dyan po sa labas. Hindi naman po talaga totoong prutas po ang ginamit po niyan. Dahil mahal po ang kalamansi, ito na lang po ang binili ko. Sa halagang 20 pesos lang po. Marami na po akong magawa nito nga juice. Kasya na po ito sa mga anak ko. At ito palang Fresh Mickey, hinugasan ko po muna ito bago ko po lutuin. Kasi maalat po, sobra ito pag hindi nyo higasan. At hiniwa ko na din yung mga ricado, yung carrots at repolyo. At hinugasan ko muna siya bago ko hiniwa. Isang piraso lang yung nabili ko sa carrots kasi sobrang mahal po ang carrots. At yung repolyo naman po, 1/4 lang ang binili ko kasi nagmamahalan po pati gulay. Ayun guys, nilabas ko na ang aking mahiwagang kawali. At nagsimula na po akong magluto. Ginisa ko muna dito yung manok nga binabad ko ng 15 minutes sa toyo. Lutuin lang pong mabuti hanggang maging color brown na po siya. Bago po natin lagyan ng tubig, kailangan maluto po siyang mabuti para masarap ang sabaw. Itong manok po, 1/2 lang po ang binili ko. Pwede na po ito pang sahog dito sa Fresh Mickey. At kung ako po kasi magluto ng ganito, gusto ko po medyo magiging brown na po yung manok. Yung luto na po siya. Bago lagyan ng tubig. Para po malasa ang niluluto. Pero tayo pa rin ang masusunod kung anong gusto natin nga luto. Pero para po sa akin, ganito lang po nga pagkaluto ang alam ko. Pero dati po hindi po ako marunong magluto nito. Nakita ko lang po sa nanay ko kung paano niluluto. Doon po kasi sa probinsya, makaulam lang po kami nito. Pag may handaan na pista, kagaya ng pista or kaya kasal, ito po ang laging niluluto nila. Takpan ko muna para mabilis kumulo. At hinalo ko na naman kaya medyo hilaw pa po ang manok. Sa wakas nagiging brown na po at nilagyan ko na po siya ng tubig. 1 litro lang po nga tubig. Kasi maalsa po ang Fresh Mickey. Matutuyuan po siya pag kunti lang ang tubig ang ilagay nyo po. Gusto kasi ng mga anak ko may sabaw po ang kinakain nila. Pero hindi naman po masyadong marami, tama lang po. Ganito po karami nga tubig. Hinahalo ko lang ng hinahalo para mapantay po yung pagkaluto niya. Pakuluin ko muna bago ko ilalagay yung mga ricado. Totoo po ba ang kasabihan na ang pansit or Fresh Mickey or kahit anong klaseng kanton o basta pansit man yan o bihon, sabi po kasi ng nakakatanda, pampahaba daw po ng buhay. Totoo po ba yun? Pero ako na lang po ang sasagot sa katanungan ko. Nasa atin pa rin ang pag-iingat para humaba po ang buhay natin. Kahit kumain ka man ng mahabang pagkain, kung hindi ka maingat sa katawan mo, hindi talaga haba ang buhay. Ayun guys, nagsimula na siyang kumulo. Hayaan ko muna siyang kumulo para malasa ang ating sabaw. At mamaya din po, pag nahulog na yung pansit, mawala na din po itong sabaw para natutuyuan na po siya. Nihulog ko na pala dito yung carrots kasi yun talaga ang matigas. Kaya yun ang inuna kong ihulog. Pakuluan ko muna ng 2 kulo
para lumambot po siya. Nagtaka lang po ako dito sa Manila kung may birthday hindi talaga mawala ang pansit. Pero sa probinsya, kung may birthday doon, pwede na kahit anong klaseng ulam, kahit walang pansit. Amin nga kung mag-birthday kami, tinulang manok lang po ang hinanda ng nanay ko sa amin. Kasi yun lang talaga ang kaya nilang lutuin. Dahil marami din kaming manok dati. Mahilig kasi mag-alaga ang mga magulang ko ng manok. Pero ang una pong inalagaan nila yung inahing manok at isang pangsabong na manok. Hanggang nanganak yung inahing manok namin. Kaya dumami yung alagang manok ng nanay ko. Kaya yun, tuwing magbe-birthday kami, laging manok ang handa namin. At isang pirasong manok lang po ang kakatayin ng nanay at tatay ko. Tapos, hindi po nila pwedeng prituhin kasi kulang po yun sa amin. Kaya ang ginawa po nila, itinula po nila para masabaw po at kasya po sa amin. Siyam po kasi kaming magkakapatid. At yung nanay ko housewife lang po, tatay ko lang po ang nagtatrabaho bilang magsasaka. Sa awa ng Diyos, nabuhay naman po kaming lahat. Kaya lang hanggang doon lang po. Kasi lahat po kami hindi po tapos sa pag-i-school. Pero marunong po kaming magsulat at magbasa. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa mga magulang ko na pinalaki po kami lahat ng maayos na pagpalaki. Inihulog ko na pala dito ang mga rekado. At pinalambot ko muna sila bago ko ihulog ang ating pansit. Masarap po ito. Lalo na may halo po siyang gulay. Dinagdagan ko pa uli dito ng konting tubig pa. Kasi parang kumunti po yung tubig. Ayun, hinulog ko na po ang pansit. Hinahalo-halo ko na siya para makalat siya dito sa kawali. At pinatay ko na pala dito yung apoy. Kasi luto na po yung mga gulay. At itong pansit, madali lang po ito maluto. Kahit mainit na tubig, luto na po siya. Kaya hindi ko na po siya pakuluin. Kaya baka madurog po ang ating pansit bihon. Prismeki pala ito. Luto na po siya. Pwede na po siyang hanguin. At tikman nyo muna bago nyo po siya timplahan. Kasi kahit hugasan nyo yung prismeki, medyo maalat pa po siya. Kaya konting toyo lang po ang nilagay ko dito. Para hindi na siya maalat. Kain na po tayo. Thank you Lord sa pagkain. Nagsimula na kumain si Baby GR. Siya muna yung pinauna ko kasi kanina pa po siya nagugutom daw. Magana po siya kumain, lalo na sa masabaw na ulam. Pero ganito talaga yung pangangatawan niya. Payat po siya nga maliksi at mabilis po kumilos. Purya usog po. Gustong gusto po niya ito nga ulam. Marunong po siya magsubo kaya lang sinusubuan ko lang para maraming maubos. At ito palang nabili ko nga dalang hita, gagawin ko po itong juice. Fresh pa daw po ito at bagong pitas. Sabi ng tindera nga nagbibinta nito. Kaya try ko siyang gagawing juice. Hiniwa ko na po siya. Tingnan nyo naman po guys, makatas po siya at fresh na fresh ang dating. Mas mura po kasi ito kaysa lemon or calamansi. Kaya ito na lang ang gagawin kong juice. Ayun guys, pinipiga ko na po ito. Tingnan ko kung gaano karaming katas ang makukuha ko nito. Tapos na po akong magpiga. Ayun, ang daming katas. Kaya ilalagay ko po ito sa peach shell. Isang peach shell po guys. Pero hinaluan ko na po ito ng konting tubig. Ganito po siya karami.